Ang kampanya ng Imperyong Hapones sa mga lugar ng Chekiang at Jiangxi ay mas nakilala rin sa pangalang Operation Seigo. Ito ang kanilang tugon sa isinagawang Doolittle Raid ng Amerika na ating tinalakay sa naunang bahagi at maaari po natin itong balikan sa hiwalay na kwento sa description box sa ibaba. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng mga taong naghahangad ng kalayaan mula sa bansang sa kanila'y sumasakop. Ginawa ang lahat ng paraan sa kabila ng mga kahinaan at pilit sinuportahan ang sa kanila'y nagtatanggol, ngunit sa pagkupkop sa mga taong ito, galit na mga kalabay sila ang napagbuntunan. Ano pat dinanas ang kaparusahang di mo aakalaing magagawa ng mga tunay na tao. Ang kwento ng mga kalupitan, pasakit at mga trahedyang dulot ng paghihiganti ng Imperyong Hapones. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated kapag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Ika-18 ng Abril taong 1942 nang isinagawa ng Amerika ang Doolittle Raid sa mainland Japan bilang ganti nila sa naunang pag-atake naman sa Pearl Harbor sa Hawaii. Hindi naging ganun kalaki ang pinsala ng raid na yun ng mga B-25 Mitchell bombers, ngunit nagbigay naman ito ng psikolohikal na epekto sa magkalabang hukbo. Una, sa Amerika ay muli nilang naitaas ang noon ay napakababang moral ng kanilang mga tao dahil sa trahedyang hatid ng Pearl Harbor attack kung saan libu-libong mga sundalo at sibilyan at mga kagamitang pandigma ang nawasak. At ang ikalawa ay para sa Imperyong Hapones naman kung saan nagkaroon sila ng pagdududa o agam-agam sa kanilang kalagayang pandigma dahil magagawa din pala ng mga kalaban na dalhin ang labanan sa kanila mismong lupain. Ngunit ang Doolittle Raid ay isang bugso lamang ng pag-atake dahil nga sa sobrang layo ng kanilang pinanggalingan ay hindi sapat ang kanilang mga gasolina sa paglipad pabalik. Kaya't maliban sa nag-iisang B-25 na lumanding sa bansang Unyong Sobyet, ang natitirang 15 pa ay nag-emergency landing sa silangang bahagi ng China at doon ay kinupkop ng mga Chinese ang mga American aviator na bumagsak. Pero sa kasamaang palad, ang malaking bahagi ng China noong mga panahon na yun ay sakop pa rin ng Imperyong Hapones. Sobrang ikinagulat at ikinabahala ng mga Hapones ang ginawang pag-atake sa kanilang mainland at dahil sa pangambang maulit pa ito sa hinaharap ay nagpasya silang magsagawa ng mga hakbang upang wasakin ang mga paliparan sa bahaging iyon ng China dahil maaari iyong pagmulan ng mga eroplanong pandigma ng Amerika at direktang makakaatake sa kanila. Ang hukbong Hapones ay nagsagawa ng Operation Seigo kung saan nakapaloob dito ang